Alam mo, ang labo talaga nitong si Sara Duterte. Ayaw niyang pumunta sa Kongreso para humarap sa Committee on Justice para i-explain yung kanyang side tungkol sa issue niya ng impeachment. Last year, pumunta siya sa Supreme Court, tumakbo siya sa Supreme Court para ipatigil ang kanyang impeachment dahil sinabi niya wala daw due process. At nag-agree yung Supreme Court. Dinepensahan si Sara Duterte at sinabi ng Supreme Court kahit na may judicial overreach na kailangan daw bigyan ng due process si Sara Duterte. Ang ibig sabihin nun, specifically, ay kailangan daw pakinggan yung side ni Sara Duterte. Bigyan daw siya ng due process ng Committee on Justice. Kailangan daw payagan si Sara Duterte na humarap sa Committee on Justice para i-explain yung kanyang side. Yan daw ang due process. At ang ginawa ng ating Kongreso at ng Committee on Justice ay sinundan nila yung nirekomenda ng Supreme Court kahit hindi nila kailangan gawin yon. At dahil doon, nagkaroon ng hearing ngayon ang Committee on Justice para madinig ang dalawang side dito sa issue ng impeachment, yung complainants at si Sara Duterte. At ngayon naman na may pagkakataon na siya magkaroon ng due process, ayaw niyang sumipot dahil sinasabi niya na unconstitutional daw yung ginagawa ng Committee on Justice. Ano ba talaga ang gulo niyong kausap? Kayo ang humingi nito, tapos kayo ngayon ang aatras at ayaw niyo mag-explain? Alam niyo ang katotohanan, ayaw lang talaga ni Sara Duterte na sumasagot sa mga alegasyon laban sa kanya. Dahil feeling niya talaga na walang karapatan na kahit sino man na questionin siya. Nasanay kasi siya na walang nagko-question sa kanya. Alalahanin mo buong buhay niya, lahat takot questionin ang mga ginagawa ng mga Duterte dahil sa kanyang tatay. At ngayon, yan ang nakasanayan niya. At ang pakiramdam niya, hindi niya kailangan mag-explain kahit na sino. She doesn't owe anyone an explanation. Yan ang rason kung bakit hindi siya sumasagot sa mga alegasyon laban sa kanya. At idagdag natin to, na mahirap naman talaga depensahan yung kanyang ginawa dahil sobrang obvious na lumabag siya sa batas at gumawa siya ng mga impeachable offenses. Hindi po trial ang ginagawa ng Committee on Justice. Ito po ay isang hearing to determine form and substance. At umabot tayo ngayon dito sa punto na kailangan ng malaman kung may substance ba itong complaint na to. At ngayon, magkakaroon ng pagkakataon si Sara Duterte para i-explain yung kanyang side para hindi matuloy itong impeachment. Pero ayaw niyang gawin. At dahil doon ang mapapakinggan ng Committee on Justice ay yung complainants lang. Kaya ngayon, mas sigurado na matutuloy itong impeachment na ito at aabot ito sa Senado. Pero aminin na lang sana natin yung katotohanan na talagang gusto lang ni Sara Duterte kasi siya lang ang pwedeng maging unconstitutional. In other words, siya lang ang pwedeng lumabag sa konstitusyon, lumabag sa batas. Dahil feeling niya talaga above the law siya. At yan ang problema sa mga tulad ni Sara Duterte na pag kumilos sila, halos palaging labag sa batas. Feeling entitled talaga yung mga tulad niya. Abusado na and they act with impunity dahil talagang tingin ni Sara Duterte na wala tayong lahat karapatan questionin ang kanyang mga aksyon, mga desisyon at yung mga paggagastos niya o paglulustay niya sa pera sa kaban ng bayan. At yan ang katotohanan. Kayo, ano tingin nyo? Agree ba kayo dito sa ginagawa ni Sara Duterte? Tingin ba nyo talaga inosente siya? O kaya may ginawa siya talagang kalokohan? Sulat nyo lahat yan sa comment section sa baba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga videos, please make sure to subscribe to all my social media. Salamat sa inyo lahat. Ito si Christian. Magkita tayo muli.